Happy Sunday po sa bawat isa. Ayan, it's a great morning for each and every one of us because today we will be celebrating the one true God that we have in our lives. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Today, this Sunday po, it's extra special because we have our dear pastors from the different regions or places that we have. We have Pastor Flet and also from Baguio. Hello po. Welcome to CFSM Pampanga. And we are very glad that you are here po joining us. And of course, our dear brothers and sisters who are here, thank you so much this Sunday that you are here. Each and every Sunday po, no, napakasaya at napakasarap po na nandito tayo because we are learning more about God. Ito na po yung alam natin and we're still digging deeper and deeper and deeper and deeper until wala po yung pit, no? Wala po yung peak, wala po yung we will just be digging deeper and deeper and deeper as we know God in our lives. Kasi nga po sabi nila, no, there's no peak in knowing God because if there's peak, yun na yun. May downfall pag may peak po, no? But with God, there's no peak about Him. We just have to know Him more and more in our lives. And I came across po with this, as ang tawag dito, phrase, sabi niya, mas madali daw po, sa mundo, mas madaling mag-yes kaysa mag-no. Tama naman po, no? Sa mga may anak po dito, napakadali pong sabihin sa anak niyo. Parang, pag sinabi niya, Mami, cellphone ako, mag-YouTube ako, it's easy to say yes than to say no. Kasi kung may mga mommies po, pag nag-yes yan, mag-screen time na, tapos you can do a lot of things. Di ba po? And in this world, it's easy to say yes than to say no. No? In this world. And I would have to say as well, with God, it's easier for us, it should always be easier for us to say yes to God. Uulitin ko po, it should always be easier for us and the easiest for us to say yes to God. Bakit po? Lagi pong pinipreach sa atin na if we will give our 100% to the Lord, lahat po ng troubles, lahat po ng anxiety, lahat po ng kung anumang problemang meron ka, it's already been solved by Him and Him alone. That's why should we give just 50% of our attention to Him? Why are we just going to give our 75% or 80%? Where kung kaya naman po natin ibigay yung 100%. Ang 100% po na yon, total reliance to the Lord. Hindi po ba? And with the total reliance to the Lord, everything na may encounter natin sa buhay natin, it will always be as light as a feather. Parang wala man pong darating sa atin, no? Yung mga problems, we are going to see it on a different perspective, and it should be always through the lens of the Lord. And you, my brothers and sisters, now should see the world, should see yourself through the lens of the Lord. Ayan, kaya nga po, every Sunday, no, yun po yung ating laging pinipreach. And every Sunday, no, lagi tayong nare-renew sa kung ano ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? At ngayong Sunday po na yan, wala po tayong ibang gagawin kundi magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Bigyan po natin ng isang mas palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Inaanyayan ko po kayo na tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we sing all over the world. Lift up your voice. Do you know who you are? Shout it loud. Declare it. Hallelujah. Come on. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. Yes, hallelujah. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am.
walking in power. I'm working miracles. I live a life of favor because of Jesus. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. Hey, hey. Thank you, Jesus, because of what you have done, Lord God. We know who we are in you. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, once again we sing. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. Sing. Oh, I know who I am. Once again we sing. I know who I am. I am holy. We declare I am righteous. Oh, I am so rich. I am beautiful. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. I know who I am. I know who I am. Yes, Jesus. Hallelujah. We will sing a new song that goes like this. If you know it, sing with me. Sing every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. One more time, sing every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day, Lord, every day. Every morning I will worship. Every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before.
Every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Come on, if you know this song, you can sing it with me. From the rising of the sun to the setting down of the same, let the name of the Lord be praised this morning. Come on. Every day with you, Lord. Come on, you. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day. Come on. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Let's sing His sweet presence this morning. One more time. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Sweeter every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day, Lord, every day. Every morning I will worship. Every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Hey, hey, hey. Sweeter than the day before. Oh, thank you, Lord, for your sweet presence this morning. We celebrate you, Jesus. Oh. We celebrate our one true God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father, for freeing us from all of the worries, troubles that this world has. Oh God, how it is in your presence, Jesus. Thank you, Father. Come on, church. Be in the presence of God right at this moment. Feel the presence of the Lord in you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on, church, sing. I'm no longer a slave to fear. Declare it. I am a child of God. Yes, you are. Yes, you are. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Woo. From my mother's womb, you have chosen me.
Your love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Come on, church, open your mouth. Thank you. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Declare it, declare it. No longer slave to fear. You are no longer. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded. The songs of deliverance, we've been liberated from my bondage, and we're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am. Yes, declare. You are. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, you are. Yes, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on, church, let me hear you. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of Yes, Jesus. We thank you, Lord, because now we are a child of God. Yes, Heavenly Father, once again, we thank you for this day, for this time and opportunity, Ama,
na nagkaroon ng kagalakan ng bawat isa na pumarito upang pasalamatan ka, O Lord, sa lahat ng ginawa mo para sa bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat, O Lord, sa kapayapaan, sa kagalakan na patuloy, Ama, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, O Lord, sa mga salita mo na nagiging buhay sa bawat buhay, Ama, na naririto sa umagang ito. Salamat, O Lord, for the anointing that you have given, especially, Ama, sa mensahero sa umagang ito. Salamat, Ama, sa aming mga bukas na puso na siyang makikinig at magkakaroon muli ng panibagong revelation, Ama, patungkol sa inyong mga salita. O Lord, yes, words are not enough to thank you for everything that you have done for each and every one of us. But still, allow us, O Lord God, to sing our praises, to lift your name on high, to glorify you, to give you mercy, to give you, for giving us hope, O Lord God. Salamat, Ama, sa pag-asa na nasa aming mga puso dahil tunay nga ikaw ang siyang unang nagmahal sa bawat isa sa amin. Thank you for your unconditional love, O Lord God, for your grace that so superabound to each and every one of us. We thank you, we thank you, we praise your name and glorify you. Yes, we worship Him. Everybody, let us worship our one and only true God, for He is good. His mercy endures forever. Oh, hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, good morning po, Legit Dabarkads. Good morning po sa inyong lahat. So tayo po ay nasa bahagi ng pagbibigay. No, masaya po ba tayo? Amen. Okay, so bago po tayo mag-pray, meron pong announcement dito, no? Deadline po ng pagbabayad natin ng ating sa convention, at least kahit yung kalahati lang po, no? Ngayon, so ngayon po yon yung pagbabayad natin. At least kahit kalahati man lamang po ay atin pong maibigay, no? At sa November 25, 2023, dun po yung kalahati. Okay. Yan. At saka yung pong mga t-shirt, under Sister G, sa mga women's po, tapos na raw po yung t-shirt. So after service, pwede na po natin silang kunin. Okay, sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang unang nagbigay sa amin. Ikaw ang unang nagmahal. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong buhay na ibinigay mo para sa aming lahat.
Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo nga pong binabago ang aming mga pananaw patungkol po sa pagbibigay. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay masayang magbibigay sa iyo sapagkat ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, salamat po dahil kami po ay may magbibigay ng may galak sa aming mga puso. Dahil ikaw ang nagbibigay ng lakas sa amin upang magawa po namin ang lahat ng ito. Hindi sa sarili naming lakas, kundi dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa amin. Kaya nagagawa po namin, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ang may kasiyahan at may kagalakan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil ang pagbibigay po namin ay hindi kawalan sa amin, kundi, Panginoon, ito po ay kagalakan sa puso ng bawat isang magbibigay sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. All over the world, lift up your voice. Do you know who you are? Shout it loud, declare it. Believers anthem, let's go. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show. Amen. Hallelujah. Good morning po ulit sa bawat isa. Ayan. At muli atin pong i-welcome ang ating guest, our pastor of Layat from Pangasinan at yung mga kasama niya po from Baguio. Ayan. And tayo pong lahat ay tumayo and let us welcome one another. Hallelujah. I am holy. I am righteous. Oh, I am so rich. I am beautiful. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. Take a look at me and wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. Take a look at me and wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hello, good morning po sa ating lahat. Masaya po ba ang lahat at excited na sa salita ng Diyos? Amen, excited po tayong lahat. Okay, so bago po tumayo ang ating bisita, introduce ko muna po yung kanyang mga kasama. Okay, so yung nag-opening prayer po kanina, si Pastora Eileen Licdan. Siya po yung misis ni Pastor Daryl Licdan from Baguio. Ayan. Siya po yung nag-serve as driver nila. Galing-galing po niya mag-drive kasi. Okay, so, siyempre, yung partner, hindi mawawala si partner niya. Kung, siya yung, tagahawak ng kamay ni Pastora Plet. Pag bumababay, siya sa tagahawak ng kamay. Okay, si Pastora Alani from Pangasinan. Ayun po siya.
Okay, so siyempre po, kilalang-kilala na po natin. Hindi ko na po pakahabay ng introduction ko sa kanya. Well-respected and anointed woman of God. Yung pong ating pastora sa Pangasinan, Pastora Flessy Decano. Okay. Salamat po. Magandang umaga. Praise the Lord. Salamat sa mga accommodation. Salamat pa sa pagmamahal. Salamat din po sa napakaganda nating mensahe. Nagiging malapitan, hindi lang sa Panginoon, kundi sa atin bilang magkakapatid. So, standing on the higher ground, pasensya na, nasa higher ground ako ngayon. Seeing through the lens of God, seeing from God's point of view. Antindi nito, Pastor Edwin. Seeing yourself as God sees you. Pagtingin sa sarili, gaya ng pagtingin sa iyo ng ating Diyos. Matindi na ito, patindi ng patindi. Noon, pag sinaming pagtingin mo sa sarili mo, ay paligsahan kung sino yung magaling, no? Kung ano yung makikita natin sa bawat isa. Minsan, mayroong nagsasabi na hindi ko pa kilala yung sarili ko, lalayo muna ako, kikilalanin ko yung sarili ko. So, napakahirap yun. Nung mga time na yung taliwas pa yung ating kaluluwa, no? Taliwas pa yung ating kaluluwa. Pero salamat sa Lord kasi ang tindi ngayon ng mga mensahe. Sabi ko nga, excuse me po, example lang si Pastor Edwin. Yung taliwas pa yung mga kaluluwa natin, nagkatagpo na po kami niyan. Sabi ko, sa akin ang tundo, sa iyo ang kabiti. Yan ang mga itsura namin. Nung taliwas pa yung kaluluwa namin. Tapos nagkatagpo kami sa maliit na church. Doon sa sabi ko, ang tindi ng in-invite ni Pastor na, Pastor, sabi ko, nakalong sleeve. Talabagang kayod yung niya, no? Yung kanyang buhok. Ngayon, wala nang papamadahan o wala lang nang i-jail. Ang tindi ng dating. Nanginginig ka pag humarap sa kanya kasi reverend na reverend. Pero ngayon tumaas na. Bishop na. Kaya minsan sa kalagayan natin, sa ating buhay, madalas makikilala ka ng iba kaysa yung pagkakilala mo sa iyong sarili. Sabi ko nga, nung naano ko yung topic ko, hindi po ito insidente, di ba Pastor Edwin? Tapos naka-indicate pa dito yung love, chosen, forgive, redeem, adopted. Naglaro sa isipan ko yung sitwasyon, talagang parang jet. Sabi ko, grabe si Ate Noy, palagay ko, mas sigit niyang naranasan ito. Sabi ko, nakikita ko siya na may pakialam siya sa atin. Gaya ng pakikialam ng Diyos. Kasi dinirekta na Sabi ko, seeing yourself as God sees you. Hindi madali itong tugunin. Sabi ko, matindi na to. Baga sa spiritual insight natin, pag tinignan mo na yung sarili mo, kasi meron akong experience nung binigay itong topic na to, umuwi ako ito lang, sa amin sa Zambales. So ako hindi ko ugali yung magsalamin. Pero nagsalamin ako ng time noon. Kasi para makita ko yung sarili ko. Hindi ko makita talaga yung sarili ko. Bakit? Kasi hindi nagkurtina yung kapatid ko tinamad nagkurtina. So yung reflection ng araw, tumama sa salamin. Kaya kahit ano ba ito, hindi ko makita ang itsura ko. Pero kahit hindi ko makita ang itsura ko, pero alam ko, maganda ako. At hindi gwapo. So, pasensya na, pero ang tindi. Pero ang inuna ko dito, nung habang nagbiyahe ako, kasi sa akin, kahit anong ginagawa, yung mensahe,
Direkta talaga. Kahit anong ginagawa mo, kahit saan ka man pumunta, yung mensahe, ang sarap eh. Ang sarap na, napaka-sweet ni Lord. Kaya yung awit kanina, yung sweeter and sweeter. Talaga, no? Talagang yung mararamdaman mo, lalo pag nag-iisa ka. Dati talaga, sanay ako sa mag-isa. Pero hindi mo maiwasan, hindi ka man nag-asawa, marami na kayo. Hindi dumaan sa sinapupunan, pero hindi mo maiwasan. Pero salamat sa Lord, kasi mayroon ka pa rin na sinanay ka ng salita ng Diyos, na hindi yung environment mo, kundi kung sino ka sa pagkakilala mo sa iyong sarili. So, napakainam na malaman po natin. So, sabi ko, paano ko ba ito, ang makapagsasalita nito sa atin, kung sa ating sarili, nahihirapan tayo. Kahit ngayon siguro, tanungin ko kayo, paano nyo nakikita ang sarili nyo na pagtingin sa inyo ng Lord? Mahirap mag-response. Kung hindi ang salita ng Diyos ang magsasalita sa atin at hindi yon ang lalabas sa atin, mahirapan tayo. Mapandaya yung ating kaluluwa. Pero salamat sa Lord. Dahil mayroon tayong relasyon sa Panginoon, sabi nga niya, pagtapat ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Dati ang hirap eh. Nabago ang ating espiritu, may relasyon tayo, perfect ang espiritu. Pero ang hirap nitong ang battleground natin, yung ating kaluluwa. Pero yung word na yon, nakapagsalita siya. Magtapat ang mata, no? Maliliwanagan ang buong katawan. So ibig sabihin, no problem. Wala sa atin ang kakayanan, pero ang salita ng Diyos, ito yung nagsasalita sa atin at ito yung gumagawa na kasama natin. Sabi nga ni Pastor Chris, just believe. Yung ating pananampalataya hindi nababago. At laging naitatatak sa ating mata, sa puso, ay yung kabutihan ng Panginoon. Ang inuna ko noon, yung sa imagination ko, kaya nga yung imagination napakaganda, no? Kasi yung imagination, ang head ay si Christ. Hindi na tayo makapag-imagine ng para sa sarili natin, kundi kung ano yung nakikita mo sa sarili mo, nakikita rin ng Lord sa iyo. Yung intimate relationship, hindi mo ito parang dinidiktahan lang ang sarili mo na magbago. Kung ano yung naintindihan mo at kung yung naliwanagan sa iyo ng salita ng Diyos, kaya nung nagsalamin ako, hindi na yung sarili ko ang makikita ko. Kaya ano man ang tingin nyo ngayon sa akin, alam ko, si Kristo makikita natin. So, napokus ako doon sa love, chosen, forgive, redeem, and adopted. Sabi nga ni Pastor, nung unang aral pa natin, na yung adopted, pareho lang sa anak, kung paano magmana. So, we remember that message, yung mga messages, hindi dahil, matalino tayo. Ipapaalala sa atin ng Espiritu dahil yung kahinaan natin, siya ang nagpapalakas sa atin at siya ang nagpaparenew. Hindi natin didikta na, baguhin mo yung isip mo. Kahit ilang bisis mo yung sabihin, without the relationship and without the confirmations of the Word of God, ay mahihirapan tayo. Akala mo, adopted ka lang, parang yung mga alaga namin, ampun mo pala ako, sabi nga na, ipaglalaban pa yan. Kasi hindi alam yung kahulugan ng adopted sa anak. So, purihin ng Panginoon dahil ang salita ng Diyos, siyang nagpaliwanag sa atin. It will confirm to the Word of God. Kaya, lugi ka pag hindi ka magbasa ng salita ng Diyos. Mayroon kang pinaglalabanan sa iyong sarili na hindi mo nalalaman, na ikaw ang hindi lumalaban. Si Kristo na ang tumapos ng lahat. So yung redeem, dito ako matindi. Kasi wala tayong kakayanan na kaya nga na isangla yung ating taliwas na kaluluwa. Wala tayong pambayad, wala tayong kakayanan na tumubos. Pero ang nagbigay sa akin ng halaga nito, yung gaano ako kahalaga sa Lord. Kasi sabi niya, sorry na lang, kasi ini-emphasize dito, yung personal, yourselves. Kaya kung paano ko ito hinahalongkat, kung ano yung kalagayan ko, ano yung nakikita ko sa akin,
tiyak ngayon magre-review na tayo sa kanya-kanyang sarili. Hindi para maging makasarili. Sabi ko, ang tindi. Kung sa pawn shop nga, may nire-reject. Sa pawn shop, hindi mo kaagad may isangla. Ang isang bagay kung wala siyang halaga. Sabi ko, napakahalaga. Yung kahalagahan natin, we are valuable, mahalaga tayo, precious, worthy, and important. Grabe! Kung mayroon tayong iisipin na hindi maganda sa ating buhay, itong isipin natin. From the time noon, ngayon at magpakailanman, hindi tayo tinatantanan ng Lord. Pero salamat sa Lord, dahil yung salita ng Diyos na ihahayag sa atin ay napakatindi. Dahil nga yung unang pag-aaral natin noon, na hindi humiwalay ang Panginoon. No? Kahit siya ay nagkasala, hindi siya tumigil. Nanunuyo pa rin siya. No, nandoon pa rin yung tindi ng pag-ibig niya. So, yung tayo recipient, tayo responsive, taga-tugon lang tayo. So, dito ako sa Redeem Nung sabi ko, oo nga, sabi ko, yung alahas na sinangla, para ibigay sa akin, nung mayroon akong mga alahas, yung mga worldly pananaw. Ang hirap nilang tubusin. Ipinahiram ko lang para makalabas sa ospital yung may sakit. At sabi sa akin, kayo ang sinasabi ng Lord. Pag sinabi na ng Lord, hahalongkat ka na kung ano yung iproproduce mo na itutulong. Yung alahas, hinalungkat ko. Sinangla nila. Nung nakalabas na sila, wala na silang pakialam. Kasi yung value nun, wala silang pakialam kasi hindi nila pag-aari. Right? Yung buhay natin, bakit ganun na lang? Hiningaan sa ilong, nagkaroon ng buhay. Hiningaan sa ilong at nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Pero bakit parang walang pakialam ang tao? Alam niyo po ba, ang mag-iari sa atin ng Panginoon. Kaya yung pagpapahalaga matindi. Kaya sabi ko, ang tindi pala. Bakit buhay ni Kristo at hindi na yung mga hayop? Temporary. Ang tao'y marupok kay daling makalimot. So, salamat sa Lord dahil yung kapahayagan niya, ipinahayag niya sa buhay natin. Sa akin lang personally, sabi ko, ang halahalaga ko. Alam ko yung buhay ko. No? Hindi na pag-uusapan yon kasi luma na yon. Baga sa yung unang Adan, wala na siyang pakialam. Hinawaan niya man dahil hindi tayo nahawa doon sa kasalanan, wala na siya ngayon. Limot na. So yung last Adam ngayon, yun yung pinagmumuni-munihan ko sa sarili ko, sa aking buhay. I'm valuable. Mahalaga ako. No? Pinahalagaan ako ng Diyos. Precious in the sight of God. Ay matindi, no? Kaya ang tindi, worthy, important. Transparency, kung sino siya, ganun din tayo. Kaya hindi natin pwedeng maliitin kung sino tayo. At walang pwedeng magmaliit sa atin. Hindi, sabi nga ni Pastor Edwin, nung paunti-unti na, kasi friend kami yan, baging sa paghayo. Ano kami yan hindi naman Joseph the Dreamer. No? Friend kami yan. Sabi ko, David and Jonathan. Sabi ko, David and Jonathan. Tapos nung nag-sharean kami sa cellphone, sa messenger, sabi ko, luma na yung, David and Jonathan. Patay na si Jonathan. Ayaw ko pang mamatay hanggang may purpose ang Lord. Nabasa ko yung sa Joshua. Sabi niya, Joshua, matanda ka na, hindi mo pa nakukongkes yung mga lupang ipinamana ko sa inyo. Wow, ni Pastor Edwin. So, Joshua and Caleb. Sabi ko. So, yung imagination natin, kapakipakinabang, hindi tayo nag-dreams na walang kabuluhan. Kung ano yung nakikita ng Lord, nakikita mo sa iyong sarili, makikita ng Lord. Kaya sabi ko, Joshua and Caleb, sabi ko, alam mo si Caleb, sabi ko, hindi nang hina, sabi ko, at the age of 80, wala siyang pakialam kung ano yung pakinabang niya.
Pero nung 18 na siya, habang malakas pa ako, kukunin ko na yung mana ko, sabi niya. May mamanahin pa tayo, sabi. So yung enjoyment kung paano na makikita mo yung sarili mo sa iba, no? Parang ganon. Pero ngayon ay matindi. Ikaw na mismo, 100%, kilala mo yung sarili mo, nakikita mo yung sarili mo, gaya ng pagtingin sa iyo ng Panginoon. Nawa, yun yung magiging, maitanim sa ating puso. Kasi yung binhi, tuwang-tuwa ka pag ito ay naitanim. Pero wag mong halungkatin, baka ikakamatay niya yon. Hayaan mong tumubo, umusbong, upang makita mo kung sino ka sa harap ng Panginoon. Sabi niya dito sa 1 Corinthians, chapter 13, umpisahan ko sa 10. Sabi niya, datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Hindi ko na iano kay Miko, pasensya na. Tapos sa 11, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip ako ng gaya ng bata. Ngayon, maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Tapos sa 12, sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa ating salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Antindi, no? Tapos sabi niya, dadapot ngayon, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. So, antindi, no? So, pag-ibig ang susi ng lahat. No? So, yung process ng ating physical body, masasabi mo na may matured at may immatured. Pero pagdating sa ating relationship sa Panginoon, the Spirit is perfect. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, sa Ephesians 1:18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what is the riches of the glory of His mighty power. Sabihin nga natin, power! Yes. Yung mighty power, no? Hindi lang natin naunawaan, pero matindi na ito sa ginagawa sa atin. Sometimes we review our life from the time na tayo ay bata pa. Yung kanina, from the womb of your parents. Yung kamay ng Panginoon nandyan na. Ngayon, marirealize mo lang ngayon. Marami akong na-realize. Kaya sabi ko, yung mga maraming citizen na, no? Pag citizen na, pag umakyat ka ng 60, sasabihin niya, tumatanda na, magwalis na lang ako sa bakuran. Pag umaabot ka ng 64, 65, ako 64 na. Bibilangin mo na lang kung ano yung gagawin mo. Pag hindi ka na pinahalagahan ng mga pamilya mo, sabi mo, magkakaroon ka ng paglalaro sa isipan mo. Pero mula sa sinapupunan ng iyong magulang, ang kamay ng Diyos ay nandyan. Sabi ko nga, bakit pag lumabas yung bata, umiiyak? Walang tumatawa. Mayroon bang tumatawa nung linabas ng nanay? Siguro ngumiti. Kasi yung tatakbuhin ng kanyang mundo, stranger siya. Not unless yung nanay na Kristiyano, no, kakausapin na yung bata. You are precious in the sight of God. You are loved. You are so important. Kaya marami, paglabas, tuwang-tuwa sila pag nakita nila yung nanay at tatay nila. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mong maging malaya. Yun, pagdating ng teenager, sasabihin ng mga magulang, ganito na yung mga bata ngayon, mga ganito. So, in reality, the relationship unto God is different. Kaya nga, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran hanggang sa kanyang paglaki, hindi niya ito makakalimutan.
Pero ang panganib dito ay hindi yung environment, hindi yung bata, kundi yung understanding niya sa mundo niyang kinakalagyan. Kaya napakahalaga yung understanding. The eyes of your understanding be enlightened that ye may know what is the hope of His calling. So, lahat ay tinawag. Kukunti ang hinirang, sabi. Kasi yung understanding natin, ito yung magdra-drive ng ating life. So, nagpukusan ko ng example, yung kay Stephen. Sabi niya sa Acts 7:55, but he being full of Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God. So, datapwat siya ay palibhasa ay puspos ng Espiritu ay tumindig maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus nakatindig sa kanan ng Diyos. The power of God's word proclaimed by Stephen. The powerful word of God, kung bakit kailangan mayroon tayong ma-enlighten yung understanding natin, dahil walang igit na mahalaga yung power ng word of God. Kaya masasabi mong power, hindi dahil sa position mo kung saan ka nagtatrabaho, hindi dahil na-promote ka, hindi dahil sa kalagayan mo sa buhay. The power, walang makakasubstitute sa salita ng Diyos. Ito yung precious. Dito mo mapapahalaga ng Panginoon kung sino siya, ganon din ikaw. The Word of God will enlighten to us. Alam nyo ba si Stephen, ito yung time ng Pentecost na kung saan ang Holy Spirit, sabi nga ng Panginoon, hintayin nyo ang Espiritu Santo. Dahil yung finished product, no, kahit napako siya sa krus ng Kalbaryo, nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin naunawaan ng mga alagad yung sinabi niya sa kanyang bibig. Kaya nagsibalikan sila kung saan gusto nilang ibig. Pero without the Holy Spirit, no? Gaya ni Stephen, yung Holy Spirit, siya ang tumutulong, siya ang kumukomfort sa atin. Kaya hindi ka magiging lungings, hindi ka magiging malungkutin, nag-i-enjoy ka. Why? The Word of God is precious. The Word of God is very important. The Word of God is valuable. If the Word of God is within you, napaka-valuable mo, napaka-precious mo. Wala nang papantay sa salita ng Diyos. Kaya hindi mo lang, hindi ka lang pretending na yung nakikita mo sa katabi mo ay yung ugali niya. Magre-reflect kung sino siya sa harap ng Panginoon. Sabi nga niya, ang dilim ay unti-unting nawawala. Sabi niya yung binasa natin, no? Kaya purihin ang Panginoon. Si Stephen, nung time na yon, wala siyang, sa Acts 6:10, yung sa mga una, and they were not able to resist the Spirit by which is spoken. Yung marvelous acts of God, habang nagsasalita si Stephen, hindi nila ma-resist. Pero may nagagalit at may nangyayari sa Word of God. Expect the unexpected to the Word of God dahil ang kapangyarihan nito ay ang salita ng Diyos ang makapangyarihan, hindi tayo. Kaya yung marvelous acts ay nanggagaling sa Word of God. Akala mo walang nangyayari. Kaya na-imagine ko yung status ng mag-asawa. They are very eager. Hindi man sila lagi na nag-pre-preach. Ipinasa sa atin yung Word of God. Pero yung una nilang nananamnam ay nararanasan sa bawat buhay ng tao. Kaya I salute. Saludo ako sa Word of God na lumalabas sa bibig ng bawat lingkod ng Diyos. We are chosen. Yung pagiging chosen, you have not chosen me, but I have chosen you to bear fruit, and the fruit shall remain. Whatsoever you ask shall be given. So, ang tindi. At saka sa Stephen dito, in-express niya kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Paano natin masabi, Pastora? Binabato nga siya eh. Kung sa atin, pupunta na tayo kay Tulpon, di ba? Kukuha tayo ng kakampi natin.
Pero yung kalagayan niya, hindi na niya nakita. Ang nakita niya, yung si Kristo na nakatayo sa tabi ng Ama. Kaya kung paano yung glory, hindi mo makikita ang sarili mo, yung pagkakilala mo sa sarili mo ay yung sa spirit. Hindi na doon sa kaluluwa mo na ito ba, ito ba, ito ba, hanggang sa malito ka na. The Word of God, hindi ka ililihis ng landas. Kaya hindi tayo ibang lihis, kundi evangelist. Marvelous acts of God, Stephen expressed who is Jesus, Christ in him. Kasi sa verse 15, sabi niya, his face looked like an angel's. Ang tindi. Kahit yung mga tao, nakikita siya parang anghel. Pero higit ka sa anghel. Anak ka ng Diyos. Ipinantay tayo who are we in Him. Pinahalagaan tayo. Ang angel, wala nang second chance. Pero tayo, mini chance. Siya noon, ngayon, at forever. Kasi siya yung forever natin. Praise the Lord. Tingnan nyo Paul is the result of the greatness power of God's Word. Paano nakaranas si Pablo? Nasasabihin niya sa Galatians 2:20, I'm crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live by the faith of the Son of God. Grabe. Grabe na to. By the faith of the Son of God. It's not your faith. It's not the faith you sacrifice to walk here, but the faith of God. Sabi niya sa 1 John 4:17, herein is our love made perfect, that we may boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Yung tapang natin, no, hindi dahil dun sa kakayanan natin. Maraming nag-share nga Dati timid ako, sabi sa online namin, sabi ni Ate Noy. Pero kung titingnan mo siya, tapang, no? Tapang sa katwiran, ipaglaban. Yung katwiran ng Lord. Si Ate Eileen, kikita mo yan, nung first impression sa kanya, talagang mahinhin, mahiyain. Nabuhat niya yung kalahating bigas. Galing pa ng Bagyo yan. Nag-commute siya. So sabi ng mga kasama ko, astig si Pastora Eileen. So yung strength natin, hindi na ito pag-aari natin. At anong mayroon ka, hindi sa iyo. We rely on God. Kaya, perfect love. Kaya yung unconditional love, hindi yung pagbigay mo lang sa kapwa mo na wala kang kondisyon. Pati ikaw lalo na, you are special. Hindi ka kinindusyonan ng Lord. When I weak say, I'm strong. So hindi mo titingnan yung sarili mo kung ano yung nakikita mo pa sa physical. Hindi mo yan makikita unless na magsalamin ka. Pag nagsalamin ka, halimbawa, nagsalamin ka, dami mong rituke. Yung number 3 mong ilong, magagawa mong straight. Ano talaga, sabi ni Pastor. Di ba? Yung ano man nagtsura mo, pwedeng nababago. Pero ang pinakamatinding magbabago sa atin, dahil ang spirit natin ay perfect, yung ating kaluluwa. Kaya pag tapat ang iyong mata, maliliwanagan hanggang sa iyong katawan. Pag sinabi nila, Pastora, hindi ka mukhang 64. 65. Hindi. No. Ano man ang hindi na yung ang highlight. Ang highlight dito, the Word of God na nakapag-reflect sa ibang tao. At saka napaka-enjoyment, yung nakaka-enjoy na yung makipag-sharean ka, pag nakasakay, hindi ko ma-imagine, nung si Pastor, habang naglalakbay kami na team, wala kaming usapan, yung salita ng Diyos, hindi naman nakaka-boring. Oo. At saka yung salita ng Diyos, habang naglalakbay, talagang walang tigil yan. Pag hininto ka sa isang kainan, kung ano yung paborito mo, yun ang kanyang ibibigay.
Kaya dumating po kami, ay yung paborito ko pa rin, pizza. Huwag ng ice cream kasi sinisipon ka, sabi niya. Isipin mo, kung special ka sa Lord, magiging special sa tingin ng tao. Isipin mo si Stephen, ang tingin sa kanya, angel. Kahit hindi ka siguro mag-facial, no? Sila hindi uso. Pero mukhang angel, no? Angel face. So, sa ating journey, sabi ko nga, in-emphasize ko sa sarili ko. Sa aking journey ngayon, sa bahay, sa work, sa school, bakit may school pastora? Nagtuturo ka o pinagtuturo kami sa school? Sa komunidad, saan man, ikaw ang nakakabatid. Hindi insidente yung nasaan ka. Pero remember, don't forget the Word of God. Ang buhay natin ay nasa salita ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi nga ni Ate Los, wala na yung Fernando Po Jr., Susan Rusis. Hindi yung uri ng pagbabago sa kahirap kaya sa ating kaluluwa, yung hilig mo, babaguhin mo siya sa yung nakikita mo sa Lord. Kaya yung mini-minamay mo, kasi hindi ka sigurado kung ano yung nakikita sa iyo ng Lord, ipipilit mo yung gusto mo. Mabibigo ka. Kasi meron tayong karunungan. Iba yung knowledge, iba yung revelation knowledge. Don't rely to your knowledge. Nag-study ka sa mga universidad, kahit saan. Pero not to insult yung mga hindi nag-aral. Dahil yung revelation knowledge, pwede siyang lulutang doon sa akala mong ikaw yon. Maihaharap ka sa mga professional, pero pag sinabi sa iyo at na-encounter mo yung revelation knowledge, makikita mo, you are standing on the higher ground. Oh, wow. Kasi, ang nagbigay sa iyo ng karapatan, yes, palakpakan natin ng Lord. Kaya pantay-pantay. Hindi ka na mangingimi, hindi ka na mahihiya. No? Makapal sila sa masama, ilalagay ka sa hayagan na mahayag yung kabutihan na nagmumula sa Diyos. Hindi pwedeng harangan mo ang nagniningning na liwanag. Sino mang kausap mo, makikita mo yan. Wow! Oh. At ibalik mo sa kanya ang papuri. Baka sabihin mo, kukunin mo kalahati. Ang galing mo, Brad. Sasabihin mo, glory to God, Brad. Alam nyo ba, ang hirap nito yung 2 Corinthians 5:17. For how many years, hinihimay-himay yung kaluluwa kung paano siya mabago. Yung imagination mo, kinakalkal yan. Ay, hindi totoo yan. Kahit nga ngayon, sa mga Kristiyano, sabi nga, yung pinag-aralan yung sa worldly and sa kingdom, no? Sabi nga ni ate, nagkaroon lang siya ng sabi niya, why, hindi ka mahal ng mga kasama mo. Walang mag-aalaga sa iyo. Matanda ka na. Si ate, hindi pwede. Anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mamaya-maya, ate, yung lugaw mo. Kasi you cannot dictate people na i-impress mo sila doon sa ginawa mo. Let the Spirit move to your life. You can appreciate every day in your life kung ano na yung ginawa ni Christ. Si Kristo mismo, ipapakita sa iyo sa anumang kaliit-liitang bagay. Kaya ito yung pinag-uusap namin ni Lord in my life. Ang daming sasabihin ng tao. Nagpapahaba ka ng buhok, nagbibistida ka kasi, nag-a-assuming ka na maganda ka, ganito. Ngayon di na-assuming. Precious. Kahalagahan ko sa Panginoon, sabi ko sa Lord, di ba sinabi mo, Lord? Kasi kilala mo ang sarili mo eh. Makikita mo sarili mo. Na pwede kang kukumbinsihin. Ay, ayaw nila pala nito, wag na akong magbago. Pero sabi ko, di ba sinabi mo, Lord, sa iyong salita, pag nakipag-isa ako sa iyo, isa na akong bagong nilalang. Wala na yung dati kong pagkatao. Hindi ko pinilit. Hindi ako pinilit para sa ganitong buhay. Mayroong Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin. Kaya yung ating kaisipan, Jesus is the head of our body. Don't rely on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He will direct thy path. So sa 1 John 3:1,
Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it know Him not. Kaya kung hindi ka ma-appreciate ng mundo, never mind. Ang mahalaga, i-appreciate mo sila dahil sila rin ay isang kaluluwang dapat nilang malaman, marami silang dapat malaman. Kung sa school nakapag-teach tayo, dapat i-input nila yung mga kaalaman. Sa kausap natin, yung sabihin mo lang, mahal na mahal ka ng Lord. Ang galing ni Lord sa buhay mo. Di ba? Walang ibang magaling sa atin si Lord. Kaya yung pag-ibig ng Lord, hindi matatawaran. Kahit hindi mo isiksik sa isip mo na ang conditional love, obviously makikita mo ito. From the time of the creation, from the womb of your parents, obviously, inalagaan ka na ng Lord. Hindi siya pwedeng sisihin. Mayroon mang affected ka to the consequence na ginawa mo rin, but ito turn niya to dancing. Wow, ang galing mo, Lord. Sa kabila ng ganito ako. Pero sa kabila na yon, wag mo nang lingunin. Nandito ka na ngayon. So sa 1 John 3:6, whosoever abideth in Him, sinneth not. Whosoever sinneth had not seen Him, neither known Him. So napakahalaga yung makilala natin si Kristo, lumalim tayo sa ating buhay. Hindi tayo sin-conscious. God-conscious. Kahit noon pa man, hindi ka pa mahumingi ng tawad, napako siya na sa krus sa Kalbaryo, dinala niya ang bigat ng ating pagkasasala at sa pamamagitan ng kanyang latay, tayo ay nagsigaling. Kaya magagaling tayo. Di ba? Tagus-tagusan. Kaya maalala ko si Stephen, hindi na niya binigyan ng focus kung ano yung kalagayan ng katawan. Kaya sabi ko, salamat sa aming mga butihing pastor. Kasi hindi na tinitignan kung ano yung kalagayan nila. Tinitignan nila to feed you in me. So sabi ko, dumarating na yung panahon na nakakaabot na siya, Luzon, Visayas, Mindanao, and to the uttermost part of the earth. Hindi ka mang humakbang, ang salita ng Diyos, buhay siya at makapangyarihan. The word of truth. So sabi niya, for we are workmanship, created in Christ Jesus unto God works, which God had before ordained that we should walk in them. Hindi mo pipilitin na lumakad ka, kundi ang kasama mong lumalakad, yung totoong ikaw na buhay ka sa espiritu at katotohanan. Kaya yung spirit, sabi niya, huwag kayong umalis. Hintayin niyo ang espiritu, ang pangako. So, natakot man ang mga alagad na iniwan siya dahil nakakatakot nga eh. Pinako yung boss nila, yung master. Pero hindi ko kayo iwan. So, yun ay laman. Pero nung dumating ang Espiritu, siya ang lumuluhod na kasama natin. Siya ang gumagawang kasama natin. Workmanship. Hindi lang tayo katiwala, sinamahan tayo sa pagkakatiwala. Ephesians 2:19, now therefore ye are no more stranger and foreigner, but fellow citizens with the saints. Santo na tayo. Pwede nang lalagyan ng ribulto, Pastor. Hindi. Saints. Dahil ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng karapatan, and of the household of God. Kaya excited tayo. Pagpasok pa lang, kahit ano, sabi nga, kahit naka-bike ka, kahit naka-four wheels ka, ang mahalaga, excited tayo. Hindi tayo excited pumunta dahil mayroon tayong wheels. Mas alam ng Lord kung anong purpose. Bakit niya provide yan? Kaya yung naglalakad, isakay mo, forever love yan. Praise the Lord. Now therefore, ye are no more in stranger. No, hindi na tayo estranghero. Kaya kaway-kaway ang mga anak ng Diyos dahil lahat tayo ay nakikita na natin ang ating sarili. Thank you. Siya po ay, bunga na Stephen. Kaya kung may Stephen, may nabuhay na Pablo, because of the Word of God, no? May partnership, si Joshua at si Jonathan, yung partner mo ngayon, enjoy your life. Dahil alam ko, nakikita niya ang sarili niya sa Lord, kaya nakikita mo rin siya. Nakikita-kitaan tayo. Purihin ang Panginoon. God bless you. Okay. Sabi ko nga sa music, umawit tayo. Ibigay natin sa Kanya ang papurit parangal. Worthy is the Lamb. Samahan niyo ako.
talagang ibalik natin sa kanyang papuri at pasasalamat. Isipin nyo yung word na yan, the darling of heaven, crucified. Ang tindi. Pinakamamahal na bugtong ng anak na crucified. Thank you for His love, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and give amazing grace. Ooh, thank you for hallelujah. Lord, thank you, Lord. Thank you for the real business. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Hallelujah! I will lift it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Pasalamat tayo sa Panginoon. Thank you for the cross. Yes, thank you for the cross, oh God. Thank you for the price you paid. Thank you, Lord. Bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the yes, Lord. Business. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb. Yes, oh Lord. Oh, yara sikala la siara bakaya ya. Crown you down with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. For the last time, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, Jesus. Worthy is the worthy. You are worthy, Lord. Yara siara kababachi, yeah, 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 yeah. Great is your name, O God.
Okay, baka po muna tayo. Praise God sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan at pag-ibig sa buhay natin. At ang Panginoon, hindi kailanman siya nagbabago sa ating buhay. Siya noon, ngayon, at papakailanman. Kahit ano man ang nangyari sa atin, makasalan pa tayo, siya po ay namatay na sa atin. Kaya, tunay nga po na ngayon pa kaya, kung noon na di tayo pinabayaan na tayo makasalanan, ay di tayo pinabayaan. Ngayon pa kaya na ikaw ay anak ng Diyos, lalong hindi ka niya pababayaan sa iyong buhay. Amen? Kaya salamat sa revelation, kapayagan na kumikilos sa buhay ni Ate Plet. At tunay nga na ngayon po, talaga kuha niya ang revelation. Nagkaroon na ng unity, ang Word of God, sa kanyang puso. Nakasasaan ang Panginoon ang siya lamang talagang naitatas sa kanyang buhay. Salamat din sa mga kasama niya na naggumabay sa kanya at nagumabay sa kanya papunta dito. Puri ni Diyos sa umaga ito, sa lambuhay, at sa audience sa atin. Sabi nga po sa Ephesians chapter 1, verse 18, na kung saan ay the eyes of your understanding. And His calling, no, kanyang panawagan sa buhay natin, ay and the inheritance, ang pagpala ng binigay ng Diyos sa ating bilang tayo po yung mga santo na bagay ni Ate Brit kanina. Yung eyes of understanding ay sabi nga ng Tagalog, Ephesians 1:8 yan, puso't isipan. So, hindi po yung brain natin, hindi yung intellectual natin ang siyang binabago at may enlighten. Kasi, merong iniisip ang brain natin na iba ang iniisip ng ating mind. And that mind, understanding, ay mas malalim sa brain, sa intelligence. At ang understanding ay tunay at imagination. So, tayo po yung may imagination. Meron tayong nasa laman ng ating mga puso. Kaya, kumisan, inisip natin, sinasabi natin, na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos sa atin na makapangyarihan na nasa akin. Pero yung ating imagination ay mahina ako. So yun ang ating imagination. Yun ang totoo. Hello, yun ang totoo. Yung ating understanding. Yung paunawa natin. Yung laman ng ating puso. Yun ang totoo. Kaya, ang Diyos, ang siyang nakakapatid lamang ng laman ng puso ng tao. Kaya ang tao ay tumitingin sa palabas. Pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. So hanggang tayo ay nasa kalagayan na kung saan ang ating kaisipan, ang ating puso ay nakatuon sa mundo, nakatuon sa bagay-bagay sa mundo ito, sa ating sarili, ay di natin maunawan ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan natin ma-enlighten ang puso't isipan. At ang puso, mga kapatid, ito, ay hindi lamang yung ang soul, kundi ang spirit. Kaya, sabi nga ng James, double-minded, dalawang ating iniisip. Kasi, kung siya nagkakalaban-laban yan. Kaya Galatians chapter 5, ang flesh at ang spirit ay magkalaban. Magkalaban sa ating puso. Ang ating
pang sariling pangunawa, yung side effect nung nailiwan sa atin, nung tayo hindi pa born again. Yung tayo po ay nalakihan natin. At kung ngayon ay tayo mga anak ng Diyos, ay nagkaroon ng struggle. Ay pagiging pa ang aking laman, ang aking sitwasyon o ang salita ng Diyos. Kaya tayo po ay nagkagulo ng ating kaisipan. Kaya kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos. Napakahalaga na kung saan ay tayo mag-fellowship. Huwag natin kalimutan every Sunday. Kung hindi natin nakalimutan ang pagkain araw-araw, huwag natin kalimutan every Sunday. Huwag natin kalimutan ang ating group empowerment. Yan ay mahalaga sa buhay natin. Dahil ang panawagan na ibinigay sa atin ng Diyos, sabi nga ng Ephesians 1:18, ay napakatindi. Talagang cannot be comprehended. Higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong iniisip. Ang panawagan na iyon ay panawagan ni Kristo. Kung ano panawagan ni Kristo, ay panawagan din natin. Kung sino siya, kung sino yung Kristo, ay ganoon din tayo. Kaya kapatid, napakalawak ang panawagan ng Diyos sa atin. Napakalawak. Hindi natin kayang arukin ng ating kaisipan kung gaano tayo tinawag, kung ano ating kalagayan bilang anak ng Diyos. Kung minsan, minamalitan natin ang ating kalagayan bilang Kristiyano. Hindi po, kapatid, kung ma-realize natin kung sino tayo kay Kristo, ay talaga naman, ikaw ay magagalak, ikaw ay pagdiri mo kakalain, siya nagpupuri sa Panginoon na kahit siya ay walang saplot, siya ay puno-puno ng kagalakan sa Panginoon sa kanyang buhay. At ganoon din, ang pagpapala, inheritance, na bilang tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang pagpapala na binigyan ng Panginoon sa atin ay tunay nga pong napakalawak din. Hindi natin kayang arukin. Akala natin na tayo ganito lamang. No. Kaya kapatid, sa dating na November 26, ay dumating tayo para makita natin na tayo po'y nasa isa pupuna pa lang tayo ng ating magulang. Tayo pinagpala ng Diyos sa ating mga buhay. Iniisip natin, ganito ako pinanak, ganito akong aking naging kapalaran nito. Kapatid, yan ay iniisip po lamang sa sarili lamang. Pero, kung makita mo, ang sino Panginoon sa iyo, ay tunay nga po, ikaw ay sasamba at pagpupuri sa Panginoon na wala natutulak sa iyo, kundi kusa ka na lumalabas sa iyong puso na ang papuri, pasalamat. At kumisan ay napapayak ka dahil sa kagalakan sa Panginoon. Kaya kapatid, purihin ang Panginoon, pasalamatan natin Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Dahil natin yung tumayo sa umaga ito. Salamat Panginoon. Sa balang binigay mo sa amin, tayo manalangin. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang aming lahat-lahat sa buhay namin. You are everything. Wala na kailangan. Walang plus. May Diyos na ako, kailangan ko pera, kailangan ko ng ganito. No, kumpleto na ang Diyos. At ang Diyos ay yung siyang gagabay sa atin kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw nating mga buhay. Siyempre lang, sa ating pasalamatan ang Panginoon sa magitan ng Spiritang Araba, Shakanda, Araba, Kanda, Laba. Sige, busan natin mga big natin. Halalaba, Bakanda, Araba, Bakanda, Araba, Shanda. Tayo natin kamay. Halalaba, Bakanda, Araba, Shanda, O Raba, Bakanda, Araba, Bakanda, O Raba, Bakanda. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, participate. Open your mouth and lift up your hands. Participate ka. Hallelujah. Rababa Shakandara, Babakandara.
Yara, babakandara, babakandara. O Lord God, salamat po, Panginoon. Sa mga ito, tunay nga, Diyos, ay lubos namin nakikita kung sino kami sa inyo at kung gaano kami pinagpala sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa aking mga kapatid na patuloy na uhaw at patuloy na agresibo na ikaw ay makilala sa lang buhay. Kaya blessing ang mga kapatid at blessing ang bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat po Panginoon. Talagang naman namin ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Oh Lord God, thank you. Sa ngalan ng Ama, salamat Panginoon sa inyong tagapagsalita. Salamat Panginoon sa mga kasama niya. Salamat sa alang buhay. At tunay nga Panginoon, ay isang lapoy pagpala sa amin. At encouragement sa aming mga buhay. Na ikaw, O Diyos, ay kumikilos sa bawat isa sa kanila. Kaya Lord, salamat po sa mga ito, sa kanila Ama, ng Anak, Espiritu Santo, we all say, Amen and Amen.